Hello guys, ayan, welcome back po sa aking YouTube channel. Panibago po tayong vlog sa ngayon. At ngayon ulit na makakapag-upload. Tagal-tagal na rin hindi makapag-upload, sobrang pagod na. Ngayon ay nagkameron tayo ng day off 2 days, kaya nakarelax ng kaunti. Sobrang pagod na. Kasi umpisa ng alas 9 ang trabaho hanggang alas 12 ng gabi ang makakauwi. Kaya ngayon ayan, relax po tayo ngayon. At bibidyo ng kaunti. Ayan. Sa ngayon nandito po ako ngayon. At napadaan ako sa aking pinagtrabahuhan dati, kung saan ako nagtrabaho dati ng 2010, bagong dating ako dito noon. Ipakita ko sa inyo kung yung lugar. Dumating ako dito noong 2010, nagtrabaho 2010 dito sa lugar na ito. Ayan, ipakita ko sa inyo. Bali yan ang daan papunta doon sa trabaho ko dati dyan. Yan yung bahay nung may-ari, yung amo ko, na hindi pwedeng pumasok dyan sa ngayon kasi yun yung, pero malayo pa, mga ilang minutes pa papasok. Yan private road, hindi pwedeng pasukin, nilagyan na ng kasi sarili niya bahay. Yan, tapos ito naman karsada, Montepulciano, Dian, Piensa. Halos parang gubat din, no? Yan, ito naman pinarada ko nga lang dito ang sasakyan ko. Mag-ano lang ako. Yung uli ako sa aking, magbalik ulit tanaw sa aking yan. Dito ako sinusundo ng aking kaibigan at saka ng pinsan ko pagka bawal lalabas ako. Yan, dyan na. Mahirap nangyari sa akin doon kasi nga yung ang trabaho ko dyan sa bukid, tagapaglinis sa garden sa umaga, yan mga ganun, tagapaglinis. Mahirap-hirap din ang naging trabaho. Maglinis ako sa umaga sa garden alas 10, 8 to 10. Pagdating ng alas 8 babangon na o maglilinis na ng katawan sa labas na ng bahay, mag-garden na hanggang alas 10 o 10:30. Tatawagin ka na noon kasi doon ako nakatira sa ilalim ng kanilang ng bahay, kumbaga sa silong ng bahay nila. Doon ako nakatira. Ay sobrang lamig pagka nung winter na yun, dahil nga silong lang, garahe lang yun. Ay yun, by December yun, December o January, sobrang lamig dito, ang taas ng yelo. Talagang matindi ang tinais ko kasi panahon na yun, wala ka rin makikita ng trabaho kasi wala kang papel. Pasalamat na nga lamang at nakakita agad pagkarating-rating. At sa tulong ng mga kaibigan at saka ng pinsan ko, pinagdadasal ko rin na makakita agad kasi ang hirap mamuhay dito sa ibang bansa nang wala kang trabaho, mag-i-stay ka dito. Napakahirap. Kahit may baong kang pera ay mauubos yun. Araw-araw kang kakain, gagastos. Iba yung may trabaho ka. Ay, ito nga nakita ko, trabaho ito, pinagtiyagaan ko kahit ang trabaho ay bundok na bundok,
Tapos ay asa ilalim ka ng silong ang bahay, yung tinutulugan. Bali walang kusina, walang banyo, walang ano. Pagka magluluto ko, ando sa labas, magluluto ko sa labas. Kumbaga parang magpipiknik ka. Hawawain ko lang yelo dahil tag-yelo nun. Lalagyan ko ng ano, ng 3 bato. Tapos magluluto na ako, magsasayang na ako. Ganon, maging hirap ng tiyaga. Talagang tinatyaga. Ayun. Luluto ko mag-isa, mag-iinit ka ng tubig pag magliligo kasi wala namang heater. Init ka ng tubig para makapagligo ka. Sa pagbabanyo naman, lalabas ka, pupunta ka doon sa wala namang makakita sa iyo. Punta ka doon, magdala ng tubig, okay na. Natyaga din. Sa sahod naman, maganda naman kasi per day naman ang sa akin, bigayan din. Ang problema nga lamang, ang trabaho dito ay 3. Sa umaga nga ay maggagarden ng ilang oras, tapos diretso ako sa restaurant. Sasama ako nung aking amo, maghuhugas ng plato. Pagtatapos ng simula alas 12 ng tanghali, umpisa na ako sa restaurant nun. Pero sa umaga alas 10 o alas 11, sasama ako, mamamalingki muna, tagatulak ng yung tawag doon sa atin, tawag dito ay karelo. Tagatulak muna noon pag mamamalingki. Tapos punta kami ng restaurant na alas 12. Umpisa na ako noon. Minsan walang kain, dire-diretso agad start trabaho. Hugas agad ng plato hanggang alas 5. Pagkatapos ng alas 5, pahinga na isang oras o start na ulit ng alas 7. 7 o'clock ng gabi hanggang alas 11. Hugas na naman platong yun. Pagkatapos ng alas 11 ng gabi, akit naman ako sa taas, isang may-ari. Disco naman. Bali 3 trabaho ko sa isang sa isang 3 trabaho. Ang bayad niya isa din lang. Kaya tiyaga. Naka ilang buwan din ako doon, 7 buwan na ganun, bago nakakita ng panibagong trabaho na STE na talaga, na caregiver na matanda. Yan ang nakapagbigay na sa akin ng papel. Awa ng Diyos, talagang pinagdasal ko na makakita ng trabaho na mag-stay at hindi na rin ang tutulong. Nakakita naman. Ayun, ang napakahirap talaga ang maging isang OFW kung mahina-hina ang iyong mental at tumira ka sa ganitong lugar, ganito ka bundok, ganito ka ikaw ay bibigay yung homesick, bukid na bukid talaga. Dito ang bus, isang beses lang nadaan sa maga, 2 beses, sa maga saka sa hapon. Tapos Sabado at Linggo wala nang bus. Kaya kung lalabas ka ng Linggo, papasundo ako sa pinsan ko, kaya doon sa kaibigan ko. Kaya kung mag abroad din lang, lalaksan nyo loob. Hindi basta. Kung may mga problema ay wag nyo nang isipin nyo sarili nyo. Isipin nyo paano kayo makakasurvive. Ang hirap namang umuwi kasi malaki ng ginastos mo makarating dito. Kaya magtsatsaga ka talaga dito. Awa naman Diyos,
naka-recover. Sabi ko namang sa ngayon ay nagtagumpay. Kasi nadala ko mga anak ko dito, may mga trabaho kanila na sa restaurant na din. At pasalamat ako sa Panginoon na naigad ko sila. At ganun din ako. Lagi ako may trabaho, hindi ako nawawala ng trabaho. At utay-utay akong nakakapag-start ng subi ng aking pagtanda. Kumbaga, ganun. Sa pagpunta ko dito, maikwento ko lang sa inyo. Bago ako pumunta rito, may nakausap akong isang OFW din na nag-stay dito sa Italy, pero hindi di sa ganitong bukid, probinsya. Nakatira siya sa maalala ko, sa Roma o kaya sa Milano, sa city siya. Tanda ko nun. At napakatagal na siya dito nun, panahon na yun. Ngayon nakasabay ko siya, yung lalaking yun, sa dentista. May nakapagsabing, ikaw pala ay paalis ka na sa linggong ito, pa Italy. Sabi nung lalaki, pa Italy ka? 10 taon na yun nakakariyan, bago pa lang ako pumunta rito. Napakahirap doon kung hindi ka parla Italiano o hindi ka nakakapagsalita ng salitang Italiano, kasi doon hindi gamit ang English, puro salitang Italiano. Discourage ako yung kumbaga ganun which is tama naman na napakahirap pumunta dito, hindi ka nakakapagsalita ng salita dito. Oras lang, at kita ka ng trabaho ilang oras lang, tama lang pang gastos mo, pambayad sa bahay, pangpalingki, pangkain, kumbaga makapag part time. Pagdating mo dito tama nga yun, sinabi nung pero awa naman ng Diyos at talaga sa sipag at tiyaga ay kinuwang ko na talagang ginarab ko na yung kaysa mag-back out ako sa laki ng gastos. Ang gastos ko paparto, hindi man nakakayang sabihin, umabot sa ng 700,000 noong pa yun, 10 years nang nakalipas. 700,000 pesos, napakalaki, pero nabawi naman ang ginastos at nag-success at nakuha ko yung mga bata at may trabaho kanila. Isa yun, nag-guide ko sila at hindi pa doon nagtatapos yung nananalangin pa rin akong pag nag-stay ako sa Pilipinas ay panibagong buhay, sa pagtanda naman. Kumbaga makapag-open ng kaunting negosyo para sa masustain yung ating gastusin sa pang-araw-araw kahit maliit na negosyo. Kasi dito sa ibang bansa, ang maipayo ko lang, pag malakas lang tayo at napapakinabangan ng ating mga amo, ay doon lang tayo magiging maayos o okay sa kanila. Pero pag tandaan na natin, hindi na makatrabaho, hindi na tayo kukunin. Baga hindi na tayo bibigyan ng kontrata dahil hindi ka na makatrabaho. Paano ka mabubuhay dito? Kaya paalala ko lang sa aking mga kapwa OFW, habang malakas pa, habang kayo ay kaya nyo magtrabaho, kayo ay mag-ipon. Huwag masyadong bumili ng mga gadget, mamahaling gamit, damit.
imbes nyo sa atin sa Pilipinas. Pagdating ng panahon, meron kayong ibibenta, mga lote, lupa, na pwede nyong i-dispatch sa kahit alahas, na pwede nyong o kaya negosyo, invest nyo. At pagdating ng panahon, pagtanda, hindi natin masabi, hindi natin lahat makokontrol. Kaya kapalaran ng mga kapagsabi. Kaya una sa lahat, manalangin tayo araw-araw para sa ating magiging desisyon, para sa ating magiging desisyon sa buhay. Kasi hindi natin alam, pabago-bago ang ating mga desisyon eh. Kailangan concentrate tayo. Magagawa lang natin yan kung sasanggunin natin sa Panginoon. Yung mga desisyon natin na hindi magkamali sa ating tatahakin. Mga desisyon. Kasi tao lang tayo, nagkakamali tayo sa ating desisyon. Pagdating sa dulo, may ginawa tayo. Mali pala yung desisyon kong yun. Sala. Doon man mapapagtanto sa huli. Kaya bago gawin muna natin yung ating halimbawa katulad ko, dating ng mga ilang panahon pa ay mag-stay na sa Pilipinas. Pero bago ko gawin yung mga desisyon na yon, talagang pinag-iisipan ko ng maraming beses kung paano ko, di ko alam kung lalo sa ngayon mahirap ang buhay sa atin, anong trabaho, utay-utay ko yung iniisip kasi hindi ako mag-i-stay dito ng hanggang 60 years old. Hindi ka napipili dito hindi ka napili magtrabaho, natanda ka na. Lalo pa ang trabaho ko ay isang restaurant. Buhos mo doon talaga yung lakas, isip, yung presensya, nandoon yun. Lahat ng yung naroon yun din yung desisyon mo, kung paano mo siya mapapaganda, yan nandoon yun yung Pero kung wala ka ng lakas, hindi ka napipili sa ganitong trabaho. Kaya utay-utay ko siyang iniisip kung paano mababago at magiging okay ako pagdating ng pagtanda. Para na rin sa mga anak ko na dating ng panahon, maakay ko sila na pagbalik namin ng Pilipinas, nasabi ko na sila ay ayos at nakikita ko na rin ang buhay nila. Ngayon naakay ko sila, kumikita sila dito, at takayin ko naman sila pagka nandoon na rin. Yan ay mga kwentong buhay, isang OFW lamang na bago nyo gawin isang desisyon, ipanalangin nyo na hindi kayo magkamali. Kasi bilang isang OFW, nangihinayang ako katulad ng mga kaibigan ako. Ang gaganda rin ng trabaho ngayon sa ngayon dito hanggang sa simula magandang trabaho hanggang sa ngayon ay nauubos lamang ang pera nang dahil sa sugal, pagkakasahod nauubos sa sugal, gadget, pero walang napupundar o nabibili kahit motor man lamang o lote sa atin sa Pilipinas. Napakasakit kung wala man mahal sa buhay sa Pilipinas, pero pagtanda natin, hindi naman, alam mo pagtanda dito, maganda dito. Libre lahat ng hospitality, gamot, maganda dito. Kung dito ako mag-i-stay matanda dito, mas maganda dito. Libre lahat. Ang problema, kung libre ka naman lahat dito, paano masustain mo yung mga pagkain mo? Paano ka kikilos? Paano ka magluluto kung hindi mo na rin kaya? Paano magluluto? Pupunta ka sa home
doon sa mga nag-aano ng matatanda, nag-aalaga. Kumbaga dito ay ang tawag dito ay Caritas. Mahirap din. Ang pumunta sa ganun. Kaya mag-ano po kayo, mag-ipon para sa ating pagtanda. Hindi po lahat ay ubusin natin. Kasi kawawa tayo pag tayo ay tumanda na. Kasi yun nga, nakikita ko yan sa mga matatanda dito. Kasi dito, matatanda dito ay hindi alagain ng mga anak. Kasi iba ang tradisyon dito. Pagtanda dito, gobyerno ang libreng gamot, kukuha na lang ng caregiver para alagaan ng kanilang magulang. Iba sa atin, mga anak ang nag-aalaga sa magulang. Baga yung puso natin ay talagang sa magulang, no? Paano kung wala kayong mga anak, isang OFW, wala kayong anak, babalik doon? Kaya dapat may malaki kayong ipon para kung sa gayon dumating yung panahon na yun, may mag-aalaga sa inyo. Kahit di nyo alagaan kayo. Kasi may pang-upa, may pambayad sa caregiver naman. Kumbaga babalik yung At saka laging nandoon yung manalangin tayo. I-guide tayo ng Panginoon sa magiging buhay natin sa mga susunod na panahon. Yan po ang aking istorya. Naging mahirap dito, pero naging okay na ngayon. Siguro masabi kong isa na ako sa naging maswerte na OFW. At nagkameron ng magandang trabaho. Di man ako nag-aaral dito, hindi naman ako nag-aaral bilang HRM kumbaga sa atin. Naging chef ako sa isang restaurant. Pero sa tagal naman ng experience, kaya nag-umpisa kasi ako sa 2010, naging dishwasher. Ngayon dito ang trabaho ko ay dishwasher, gardening, nag-garden ako din sa tapos dishwasher. 3 trabaho sa isang restaurant, deskuhan, naghugas ng mga baso, disko. Tapos yun nga, 3 trabaho sa isang araw. Yung pasok ko ng alas 8, natatapos ako niyan alas 2 ng gabi, alas 3 ng gabi. Konti lang ang tulog ko nun. Tiyanaga ko yun sa isang trabaho. Wala akong reklamo. Kasi pag nagreklamo ako ng magiging trabaho ko, hindi na marunong magsalita ng salita dito. Kaya tiyanaga, talagang tiyaga. Kaya wag po kayong magrereklamo sa inyong trabaho. Mahalin natin ang ating trabaho. Kung gusto nyong, kahit naman sa inyan, kahit mapa-Pilipinas ka, kung bibigyan ka ng trabaho, puro ka reklamo, mahirap yung trabaho mo, hindi yun ang trabaho mo, huwag kayo magreklamo. Dadating ang panahon, gaganda ang trabaho mo, gaganda, iiba ang ayon. Hindi lahat, hindi habang panahon nandoon ka. Laging isipin mo paano ka mag-grow. Pabayaan mo lang, para kung gayon mo lang, sige lang, trabaho ka lang, masustain mo lang yung pang araw-araw mong kain, makapagpadala ka sa Pilipinas, ayos lang yun. Pero manalangin ka ng manalangin araw-araw na mabago yung mo. Dadating yung panahon.
bibiyayaan ka. Yan ang tip ko lang sa isang katulad kong OFW. Laksan yung loob nyo at manalangin. Kaya huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Maraming nakakarating dito na bumibigay yung isipan. Katulad na lang meron ako nabalitaan. Nag-caregiver dito. Matagal siyang walang papel. Halos kulang 10 years yata walang papel. Kasi hindi siya makaka-uwi ano. At talagang nabalitaan ko na lang ng nagbibilang siya ng kalapate sa labas ng bahay. Nagbibilang siya ng kalapate. Hindi na siya kausapin mo, hindi na siya rin na response. Napakahirap ng yung sitwasyon. Gusto niyang umuwi, homesick na hanggang sa bumigay ng isip, kaiisip sa pamilya. Kahit anong gawin mo, hindi po yung mababago. Hindi po yung mababago kung ang pamilya mo sa Pilipinas ay nagluloko. Hindi po natin mababago yun. Ang isipin mo yung sarili mo dito, asikasuhin mo, makapagpadala ka sa kanila, kaya ka naririto, ay magpadala ka sa kanila para sa kinabukasan. Isipin mo yung sarili mo dito. Kasi pag bumigay ka dito, walang mag-aalaga sa iyo kundi sarili mo. Kaya ang isipin mo yung sarili mo, hindi sila. Kasi pag inisip mo sila, hindi nila alam ang sitwasyon mo dito na ikaw ay nagsasuffer ng hirap at ng isipan at kalooban mo kung gaano kahirap ang mamuhay dito sa hindi mo naman sariling bansa. Hindi mo alam kung paano ang diskarte. Pagdating mo dito, hindi ka marunong magsalita, lahat na. Kaya may mga katrabaho ako na hindi Bangladesh o may nahingi sa akin ng tulong. Katulad mayroon ako nakasama, may nakita ko sa isang post office dito para mag-open ng bank account. Humingi ng tulong dahil nakapag-English siya kung paano daw makapag-open. Hindi ko siya kilala pero tinulungan ko. Kasi nandun yung alam ko kung paano ang hirap. Kasi nakakapagsalita na ako, kapag conversation ako, binigyan ako ng Panginoon paano ako makikipag-conversation dito, nakapagsalita ako. Kaya tinulungan ko siya na hanggang sa makatapos, ang salamat niya. Malaking pasasalamat siya. Ang sabi niya sa akin, isa siyang Muslim ang bahala na daw sa akin si Allah. Inalok niya ako kung gusto ko daw ng kape, tubig, sabi ko, no. Relax ka lang, okay na sa akin yun. Ang pasasalamat may isang mahalaga na yun ang at hindi mababayaran ng pera ang isang pasasalamat ng isang tao. Yun ang napakahalaga. Kaya nga po, lakasan po ang loob pagpunta dito. Hindi nga po natin basta ang ating pinuntahan. Kahit anong lahi ikaw, kailangan natin ng respeto sa kapwa para irespeto tayo. At saka kung hindi sila na respeto, pabayaan po natin. Tayo naman may Panginoon na naririyan, nakikita naman yun. Kaya may mga trabaho na nakakasama ko, mga kasama ko sa trabaho, marami ako kasama. Sabi ko nung isa kong kasama, bakit mo tinutulungan? Bakit mo tinutulungan ng sa kanyang trabaho? Siyempre hindi siya nakakaintindi kung paano yung trabaho niya. Tuturuan mo siya hanggang siya ay matuto. Ganun lang po yun. Kumbaga pinanggalingan natin
ay maipaliwanag mo sa kanya ng maayos para makatrabaho siya, ma-sustain niya yung pagkain niya dito. Kasi kung maturuan mo siya maging okay doon sa trabaho niyang pinasok, ma-sustain niya yung niya, pang-araw-araw niya. Kasi kung magiging sakim tayo, nagkameron tayo ng lakas at yung nagkameron tayo magandang trabaho, isipin natin yung kung gaano kahirap tayo noon, kung paano tayo naging nag-umpisa. Kaya pag mayroong akong naging katrabaho na hindi naman pare-pares ang katrabaho ko, minsan laging iba't ibang lahi na nadating at nagiging katrabaho ko. Kaya may katrabaho ko mga dishwasher na hindi marunong, tinuturuan ko kung paano ang diskarte, paano mapabilis, ganyan. Ayun, merong hindi nakikinig kasi merong kanilang alam papaano nila pabayaan na lang sila na kung may ayaw niya magpaturo. Minsan merong kasing may pride, ayaw matuturuan kasi naisip na hindi siya marunong o ano. Hindi sa ganung bagay, para mapabilis yung trabaho niya, matulungan siya, yun ang sa akin. Hindi sa kaya tinuturong may pride siya na ayaw niya siya na na-open, kumbaga na-open sa dalibat sabi. Yun, ma-share ko lang po sa inyo yung mga bagay na ganito bilang isang OFW. Lakas ng loob at wag po kayong bibigay kahit anong problema ang dumaan sa inyo. Lagi po kayong manalangin, pumasok sa inyong silid kung saan walang katao-tao, kayo lamang. Manalangin kayo ng taimtim at dadating ang panahon na i-guide kayo ng Panginoon. Ngayon, hanggang sa muli po sa panibagong ating video. Akin lang pong sinare sa inyo yung mga bagay na kung paano ako nakarating dito. Karating ako dito po ay isang turista, nag-tour lang ako. Bumaba ako kasi ng France bago nag-train papunta ng Italy. 2010 ako dumating. Yan. Kaya na-share ko po sa inyo. Kaya ayun, hanggang sa muli po. At yun, dumaan ang aking na-distract ako kasi may dumaan sa sasakyan. Dumaan yung dati kong amo. Dumaan sa kanilang dito sa tingin-tingin kaya pasensya po na medyo na-distract ako Alis, hanggang sa muli po. Maalam na po at may mga sunod na video share ko na rin po kung may makita po mga magandang tanawin dito sa lugar ko. Salamat po sa mga nanonood na suporta sa aking mga video. Paki-support naman po, paki-subscribe at salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye. Hello guys, may nadaanan tayo dito. Tourist spot. Salo sa gandang lugar. Ayan ang ganda ng ang bayan nasa sa kuwan, nasa tuktok ng bundok. May maliit na palaisdaan.
Yan naman ang ubasan. At yun naman yung ano, dyan ini-stock yung mga tangke. Dyan ini-stock yung mga kuwan, mga wine. Pero yung ano, ba ito, hindi ko pa ito napupuntahan na. Ito mga lugar, mga tourist spot: Triquanda, Quinchano Terme, Sachituna, Montepulciano. Ito nasa profile ko to. Torrente de Siena, Sartiano, San Castellano di Bagni. Ano pa? Dito pa sa lugar. Dito. Yan. Ang ganda oh. Bayan ng Montepulciano. Yan. May ano din dito, may mga kuwanan ng tartupo. Ito tartupo to eh. Nakakakita lang ng tartupo. Ano, yung aso lang ang nakakakita niyan. Sila lang ang nakakaano. Yung may puting yun, yung nando doon. Saan ba yun? Yun yung puting yan nasa dulo ng ano, kamay. Maliit na maliit yung hindi makita. Yung simbahan, maganda. Pag sinum na wala na. Yun, may puti. Simbahan yan. Thank you guys. Salamat. Bye bye.